Okay, dumako na po tayo dito. ICC freezes money seized from Duterte. Eto na po ang istorya. Istorya na po tayo. Eto na po, mga karayuma. Eto pong matinding istorya na to ay napakalupit po. Ibabalik ko po kayo sa mga araw na lumalabas po ang warrant of arrest ni Digong. Kung matatandaan nyo, unang timbre po ng warrant of arrest ay natimbrihan siya. Meron pong isang, kinukwento ko nga sa inyo, meron pong isang taksil sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang directly nagre-report kay Pangulong finger licking good Digong na may warrant of arrest siya. At yun nga po ay nag-fail. Ngayon, nag-iba ng strategy ang Pangulong Bongbong Marcos, si Trillanes. Nag-iba po sila ng strategy. Kumbaga ang pinagtitiwalaan na lang po ng mga tao ay iikot na lang sa 5 katao na pagsasabihan ng arrest warrant ni Digong. At naging matagumpay po ang pag-aresto. Ngayon, nung naturugan po ni Digong na aarestuin siya at nung unang aresto niya, hindi niya po pinagsawalang bahala yon. Ngayon, nagtangka po siya na pumuslit papuntang Hong Kong. Nakiusap po siya sa betlog ni Xi Jinping at sa kasamaang palad po, hindi po pinagbigyan ang pagdila niya ng betlog kay Xi Jinping. Aray ko. Ang sabi niya kay Xi Jinping, "Shusha, Xi Jinping." Tinabla po siya. Tinabla po siya ni Xi Jinping. Kahit sinabihan niya, "Chucha, Xi Jinping." Aray ko. Ngayon, di ba nagpunta na siya ng Hong Kong at hindi na po siya nakalapag ng Pilipinas. Ang tanong. Ngayon, ang tanong po dito, mga kababayan, ano po ba ang daladala ni Digong nang siya ay balak ng magtago sa Hong Kong? Ano po ang daladala ni Digong nang siya ay balak ng magtago sa Hong Kong? Naglalaman po ng bilyong pira nakalagay sa malita. Aray ko. Yan po. Kasi nga po, magtatago na siya kung sakaling pumayag si Xi Jinping na i-cater ang kanyang pagtatago. Ngayon, dala-dala niya ang malita na may lamang pira. At pagdating po sa Pilipinas, hindi na nga po siya nakababa. So, eto pong ICC ay napag-alaman na may mga pera sa may malita si Digong. At nag-utos nga po ang ICC na i-freeze ang pera sa malita ni Digong. Aray ko. Kasi nga po kung wala siyang dalang pira sa malita, wala pong ipiprease na pera ang ICC. Kaso po, may daladalang pera si Digong, mga karayuma. May daladala po siyang pira sa malita. At ang sabi nga po, mix ng dolar at pera ng China. Ganun po kayaman si Digong. May daladala pong pira sa malita. Naka-convert pa sa dolar at sa, ano ba yung pera ng China? Aray ko. Siyempre sabihin ng iba, paano nagkasya yun? Tanga ka pala dolar. Aray ko. Dolar
At ayan nga po ang pinapris ng ICC, ang dolar, na nakalagay sa malita ang pira. Kaya si Digong napakamot na parang may koto. Kitang-kita sa social media. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet, mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Oh. Yuan, ayan, Chinese yuan at dolar. Oh. Pakinggan po natin ito. Maganda po ito. Pakinggan natin to. Ng ICC ang pera na dala ni Digong sa dahig. Umpisa natin. Pina-freeze ng ICC ang pera na dala ni Digong sa dahig. Aba, nakakapagtaka. Ilang maleta kaya yan? Huwag na tayong maglokohan. Alangan naman ipapa-freeze yan kung daan-daang dolyar lang yan. Diba? Oh, kita nyo? Ayan po ang pinag-uusapan sa social media. Diba? Ayan po ang sinag-uusapan ngayon sa social media. Kasi kung wala pong pira sa malita, hindi po magpapapris ang ICC. Kaso po, nasa pangangalaga po ng ICC ang mga malita ni Digong. Ngayon, may nag-report po, sa defense ni Digong. Kumbaga, nag-report po nag-report po ang prosecutor na eto pong si Digong ay may daladalang mga malita, may lamang pira. So, natakel po ng ICC itong malita na may malamang pira at pinagdidesisyonan nila na itong mga pira na may malamang malita ay i-freeze. Ayan po. So, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, mga karayuma. Na pag alis pa lang po ni Digong, mali-malita na po na pira ang daladala niya. Kasi ang akala po ni Digong ay kakampihan siya ni Xi Jinping. Ang akala po ni Digong, itatago siya ni Xi Jinping. Ang akala po ni Digong na ganun pa rin po ang trato ni Xi Jinping sa kanya matapos niya pong ibenta ang mga isla sa West Philippine Sea. Kaso mali po. Ngayon po, eto na. Nakapris na po ang malita na may pira at siguro po, yan din po ang binabalik-balikan. Ha? Kasi meron pong balita sa ating mga itim na kuyukot. Yan po ang binabalik-balikan. Kasi sa totoo lang po, ano pong gagawin nila Sara, nila Pulong, nila Bastian. Wala naman silang pakialam sa tatay nilang karton na maitim ang betlog. Aray ko. Ngayon, yan po ang binabalik-balikan, di umano, sabi ng ating mga itim na kuyukot, ng mga anak na talipandas. Yan po ang binabalik-balikan. Kasi magtataka ka pa po eh. Magtataka ka. Meron daw pong final na resolution noong panahon pa ni Kapman na ma-retrieve. Ma-retrieve po ang mga pira na daladala na sa malita ni Digong. May nag-file daw po sa mga anak na makuha yung pira sa malita na dala ni Digong. At ito na nga po ang resulta. Imbis na pumabor sa kanilang isole, pinapris ng ICC. Aray ko. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Kita nyo, gumagalaw-galaw po ang mga alipores ni Duterte na mga anak niya sa sobrang walang niya sa pira
gustong-gusto nilang makuha ang daladala ng tatay nila. Pero ang malupit po, imbis po ibigay ng ICC, dinesisyonan po na i-freeze ang pira sa malita. Dinesisyonan po na i-freeze ang pira sa maleta. At ngayon, obserbahan natin kung talagang palagi ang pagdalaw ng mga Duterte doon. Ni Pulong, ni Baste, ni Sara. Tingnan natin kung dadalaw pa sila. Ngayon nagdesisyon na po ang ICC na i-freeze ang pira sa malita. Aray ko. Yan po ang katotohanan. Ang sakit po, no? Akala ni Digong na magagamit niya yung pera. Akala niya po, masusuhulan niya ang dapat masuhulan. Ang dami pong pera dala po ni Digong. Converted na po sa ibang currency. Hindi na po Philippine currency. Converted na po yon. Gagamitin niya nga po sa pagtatago at maraming panunuhol para po hindi siya maaresto. Pero sa kasamaang palad po, imbis na ipangsuhol niya ang mga dolyares, mga yuan na dala niya, ay na-freeze pa ng ICC. Aray ko. Na-freeze pa ni ICC. Naka-freeze na nga yung betlog niya, naka-freeze pa yung pira. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Aray ko. Kita nyo? Kita nyo? Akala nila makakalansi sila. Akala nila makakawala sila sa ginagawa nilang kabalbalan. Pero in an instant situation, ano po nangyari? Nakulong siya. Instant kulong siya. 'Di ba? Miskila tayo nagulat. Yan po ang sinasabi natin, pag siningil ka tapos ka. Aray ko. May tanong si Norberto, ilan brief ang dala? Mas marami pa yung pira kaysa sa brief. Aray ko. Di ba? Ngayon po, tinatanggi po to ni Mideldea, yung BFF niya. Sino naman maniniwala sa'yo? Aray ko. Ang brief po, ayon sa ating itim na kuyukot, dalawa lang ang dalang brief ni Digong. Pero yung Pampers po, ang diaper po, 15. Aray ko. Okay? At bisit na bisit nga daw po dahil nung pasakay na po siya papuntang ICC, naiyi pa. Nagpalit pa ng diaper. Aray ko.
may sabit sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha ng mumumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha ng mumumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singunga